may plano, may plano, pero nasusunod mga plano. After independence, may plano si Daniel Burnham sa Manila. Making Manila the Venice and Paris of Asia. Nanonay na mo. After the war, impiliw ka. Nakita na niya, compact development. Magdadako ang populasyon. May trambiya na. Tanan ng waterways, gamit sa transportation. Nanong ginimo kalimtan na traffic in Manila. Nakita ni Daniel Burnham na design sa mga building kinanglan na extension sa old recto. Makikita ka pa yun. Kaya kita niya, kontra sa tao, to encourage them from walking is the rain and the sun. So, mga buildings at ito, mga deliver na isomos. Gintantan pa rin ka na ito. Naghimo ang Amerikano, school building, Gabaldon School Building. Elevated. Tungod kay maarap sa rananatong traditional homes. House of stilts. Meaning to say, bahawag nakit sa itong panahon, pero nagula. Nanatong ginimo sa terten. Indusan ng school building, pagpura, baha, korean, ng klase, kay malimpiyon pa ng kabataan sa kaso. Lessons of the past that we fail to learn from. So very sad. The Pros Arellano plan of Quezon City did not materialize. The Parsons plan of Cebu did not happen. Gibutangan na release of trade ang Cebu from north to south, naagin ang subandalan para cargo, etc. After the Second World War, irag-igrupat, kaya namalit sa jeep na surplus Amerikano pag-itrap, hindi mo ang bus, hindi mo ang jeepney, para sigurado may pasahero, inrupat ang release para may masakay sa bus o sa jeep. So it's about I rather than what's best for us Filipinos. That's always been the problem. It's all about I rather than us as Filipinos. So it's very sad. Sino yung mga kadamudamo sa lessons that we should not fail to recall. So, hindi yung mga panahon. Pag-change natin sa 1987, we again failed. Part of change is communicating. We voted for the passage of the 1987 Constitution, but we failed to educate our people what these changes are. Because as, you know, kung ko sa dakong lifetime, mag-NGO work, mag-teaching nga, makupay Ginoo, tigtagan lang sito, na di sa ma-apoy NGO work, nagtututua. Hindi mo ito ng kondisyon niya na sekretary mo pa dahil laki ako magtututo. So, teaching nga sa Ateneo, di Manila, School of Government, pati sa Development Academy of the Philippines, na ay nasa visiting lecturer sa National Defense College for Prosecuting. So, ipapakain na daw ng estudyante, nasagot pa ka sa decentralization. And these are high-ranking government officials. Very sad. Hindi sila maharap. Can we still compare the president of today with President Magsaysay? No. Because we voted to change the role of the president. What I cannot understand is that until today, we're looking up there, even what's going on in the Senate, when we voted to decentralize government. Internal revenue, for example, what the government earned from the Bureau of Customs and the BIR. 40% of internal revenue will be divided by all the provinces and municipalities to include the 42,000 plus barangays in the country, to include those in the farm area. Plus 5% for the block grant, automatically operated, automatically released in the farm. What's left is 55%. Yun na lang po ang pwedeng pakialaman ng farm. 45%, dili pwede manlaro ng presidente because that would be in violation to the local autonomy, the local government units in India.
Di na siya pwede. Ang 55% kung ngayon pa sa pagbayad utang sa Pilipinas. We agreed to this. We agreed to this. Ang role sa presidente, should be, una, may dakit national vision. Ang vision natin 2040. Para mag-itseleng. Saan ka mo? Ang vision natin 2040. National vision. Very sad. Our people did not even know. Ang original senior title is Filipino 2040. Nakabase na sa survey sa NEDA in 2015 na nagawa 79.6% of Filipino families. Simple lang kinaro, 5 na kabutan. First, makakaon tulong ka beses o sa kanya. Second, access to transportation, kalsada at ulan. Addressing the distance. Ikatulo, makatapos ka ng kabataan, high school man lang. Ito. Ikaapat, maupay nga health system. Ikalima, kamurayo. Mahimo nga nin upat, may kamurayo. That's why we're doing this. Peace. This is what our people are asking from us. Peace. But we need to address the first four for us to be able to achieve that. Kaya tao na gutom, madali makumbinser, mag-imo, paraon. Pero ang tao nga ng kaon sa basis o sa kanila, magpipinsan, antis, mag-imo si Terry tama. So, ang role sa presidente, ang vision natin 2040, roadmap ini sa national government, gin-launch ini nag-start ini 2016. So, ang iya parte, may lagi katawag ng medium-term Philippine Development Plan o ginlusan pa ito may regional development plan na dito gikuha sa medium-term Philippine Development Plan 22 to 28. So, ang tututukan sa presidente ito o pag-orchestrate sa mga local government units. Tungod kay MEDA, local autonomy, ang pagkapilar na dili pwede ang presidente abante, ang gobernador mawala, ang mayor matuo, ang kapitan atras. Mo nga nito, marimutip ka nagtuan. Mo nga nito may ambisyon natin 2040. So our role sa president has totally changed. Kinahanglan niya mag-focus on geopolitical changes happening in the world in a globalized economy, especially today, with social media connectivity. Geopolitical change, policy ni Trump. Geopolitical change, nagyara Strait of Hormuz. Kaya naman, kinahanglan ito niya obserbaran, nano kinahanglan maadbanda yun, nano potential geo-economic implication in a globalized economy. Nano epekto si Doñas, hirra sa Strait of Hormuz. Magmamahal pa ang gasolina, magmamahal pa din sa paglito. Geo-economic yan. So, kung naroon niya basa, kinanglan niya mag-value sa niya foreign policy. Foreign policy, kikitaon niya na makisang kay sa Russo, magkikisang kay sa Canada, dito na kita makuha oil. Tungod kay niya foreign policy, may epekto dito sa kitatawag na economic policy. And that economic policy should be supported by the fiscal policy. And we need Congress to support that fiscal policy because the power of the purse emanates from the House, from Congress. And the President should understand the interplay of the fiscal policy, fiscal policy, economic policy is the monetary policy of an independent body called the Monetary Board. Kaya masarili si Governor Harris, hiningin pag-upgrade sa atin because we can create an industry. That is the economic policy. Pero masarili ang mga pukal ayaw. Mas okay ka ng overscore. May detached na fiscal policy not supporting the economic policy. External effects lies with the President.
My friends, mga kamutuan ko, ito na lang ang role sa Presidente. Gawas ito, shared power na. Iipasa na sa gobernador, iipasa na sa mayor. Kaya mo ito na sa wala na kamo, salamat ka sa sipag. Kinakusan uli ko sa nato, sipag. Ang wala na kamo sa gobernador niyo, chair sila sa Peace and Order Council. Tagan sila otoridad sa Estado, privilege. I-issue sa Napolco pag-supervise sa local police. Sila ang chair. Ang mga armed forces has to work with the governors and mayors. Tungkol kay sila ang chair. So, nano ang resulta sa kaminaw sa lugar, ang accountable official ito is the mayor and the governor. Sa tuwong makamot sa governor at mayor, economic and development manager siya. Dinangalan niya, kinanlangan niya muli para ma-address ang economic and development programs niya or bisan nga nito sa extent sa security, maano na muli ang governor at mayor dito sa ibaw, mo ng pagsulod sa national and disorders. But very sad, till today, automatic tayo, Presidente. No. Let us support our governor. The three governors of the island of Samar, Governor Tan, Governor Baldone, and our host Governor, Governor Suwan. Kung kusala siya, diri ni mahihimo. Kung ang economic policy mo diri suportaran, ni Kong Edwin, ni Kong Nico, makukurian. So, bisan pala sila, kinanglan guminos. Kinano kay kinanglan guminos, alayon pagbasa sa Article 30 of the Constitution. Mandated. I was invited as speaker when the Philippines hosted the Open Government Partnership for the Asia Pacific. Yung panahong lugar ng Pilipinas. Direct sa among problema ang citizen participation. Kaya kung basako nato ng Article 30 of the Philippine Constitution, in-encourage, direct lang encourage, mandated ang citizen participation.